Sa mataong syudad ng Maynila, kung saan ang mga pangarap ay nabubuo at nasisira, naninirahan si Andrea Andy Eigenman, isang mahusay na arkitekto na kilala sa kanyang matalas na isip at hindi natitinag na determinasyon. Ngunit sa likod ng kanyang propesyonal na tagumpay ay isang personal na buhay na nababalot ng misteryo at panganib. Isang umaga, habang nagmamadali si Andy sa kanyang opisina, natagpuan niya ang sarili na nakaharap sa isang nakakagulat na sitwasyon. Ang nakaraan ni Andy ay bumalik upang guluhin siya. Siya ay kasal kay Matteo Matt Gidicelli, isang karismatikong negosyante na tila may perpektong buhay. Ngunit ang kanilang perpektong harapan ay nagtatago ng isang madilim na lihim. Isang lihim na malapit ng lumabas at babasagin ang kanilang mundo. Andy, hindi ka pa rin ba nakakabangon? Si Matt ay malapit nang umalis para magtrabaho, at ikaw ay nagpapahinga pa rin. Ang matalim na tinig ng biyenan ni Andy, si Mama Sara Geronimo, ay tumagos sa pintuan ng kwarto na parang punyal. Minulat ni Andy ang kanyang mga mata, kinakabahang tiningnan ang oras sa kanyang telepono. 6:30 pa lang ng umaga. Ang ulat na tinapos niya kinabukasan ng 2:00 ng madaling araw, pagkatapos ng mahabang gabi ng labis na trabaho, ay nasa kanyang maleta pa rin. Naramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang sintido. Oo, Mama Sara, gising na ako, tugon niya. Pinipigilan ang galit na bumubulwak sa kanyang lalamunan, ngunit nagulat siya sa kanyang sariling basag at magaspang na boses. Kinaladkad ni Andy ang kanyang pagod na katawan patungo sa shower. Pagkalabas niya, nakita niyang nakaupo na ang kanyang biyenan, si Mama Sara, nang tuwid sa hapagkainan. Sa harap niya ay ang pamilyar na pink na Tupperware. Sa edad na 70, nanatili si Mama Sara na tuwid ang likod at maayos ang pagkakatali ng kanyang kulay abong buhok. Gayunpaman, sa likod ng kanyang salamin, may kakaibang kinang ang kanyang mga mata. Inihanda ko ang tanghalian mo ngayon simula 5:00 ng umaga. Alam kong pagod ka sa overtime, kaya kailangan mong kumain ng maayos. Inayos ni Mama Sara ang kanyang salamin at ngumiti ng isang hindi mabasa. Sa pagkakita pa lang ng Tupperware, naramdaman ni Andy ang pagduduwal. Sa loob ng 3 taon ng kanyang kasal, walang palya na inihanda ng kanyang biyenan ang kanyang tanghalian. Nagbabago ang menu araw-araw, ngunit palaging may halong kakaibang amoy ng mga halamang gamot. Palaging sinasabi ng kanyang asawa, si Matt, na ito ay dahil sa ang pamilya ng kanyang ina ay mga herbalista at gusto niyang maghanda ng mga masustansyang pagkain, ngunit may isang bagay na nagpapabagabag kay Andy. Salamat, Mama Sara, sabi ni Andy na may pilit ng ngiti habang inilalagay ang lalagyan sa kanyang bag. Nang hawakan niya ang Tupperware, naramdaman ni Andy ang titig ng kanyang biyenan na nakadikit sa kanyang kamay na parang sapot ng gagamba. Siguraduhin mong uubusin mo iyan. Opo. Ang kanyang boses, na biglang lumambot, ay nagbigay kay Andy ng kilabot. Paano mo aasahang bigyan ako ng apo na magpapatuloy sa lahi ng mga Gudicelli kung napakapayat at maputla mo? Mahigpit na hinawakan ni Andy ang kutsara hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko-buko. Muli, ang parehong tugtog. Mula nang malinaw niyang sinabi 1 taon na ang nakakaraan, na hindi pa niya iniisip na magkaanak sa ngayon. Tinitingnan siya ng kanyang biyenan, nang may pagtutol. At si Matt? Tanong ni Andy habang hinahalo ang walang lasang sopas ng oats. Umalis siya para sa business trip kagabi, sabi ni Mama Sara. Ang anak ko ay nagtatrabaho ng walang pahinga. At ikaw? Palaging may dahilan ng overtime. Sino ang nakakaalam kung totoo o hindi? Naramdaman ni Andy ang pagtibok ng kanyang puso. Ito ang kanyang ikatlong business trip. Sa buwang iyon lamang. Gayunpaman, kamakailan ay nakita niya ang isang larawan sa social media ni Matt, kung saan ang kamay ng isang babae na may pulang-pulang kuko ay nakapatong sa kanyang balikat. Nang tanungin niya kung sino iyon, sinabi lamang niya na ito ay isang kliyente. Halos ilang kutsara lang ang nalasahan ni Andy sa sopas. Kinuha niya ang kanyang bag at lumabas ng bahay na parang tumatakas. Nang isara niya ang pinto, parang narinig niya ang kanyang biyenan na humihuni ng isang kakaibang masayang melodiya. Sa oras ng tanghalian, tinitigan ni Andy ang Tupperware sa kanyang desk. Isang nilagang baboy na may mamantikang kinang at mga gulay na may abnormal na berde. Nang isubo niya ang isang piraso, ang pamilyar na mapait na lasa ay bumalot sa kanya. Tumakbo siya sa banyo at isinuka ang lahat. Mukhang hindi rin hiyang sa iyo ang tanghalian ng pagmamahal ng iyong biyenan ngayon.
sabi ng kanyang kasamahan, si Billy Alonzo, na nakasandal sa pinto ng banyo nang may pagkapikon. Hindi kasi maganda ang pakiramdam ng tiyan ko. Pinunasan ni Andy ang kanyang bibig na may pilit ng ngiti. Honestly, Andy, ang iyong biyanan ay kamangha-mangha, naghahanda ng tanghalian para sa kanyang manugang sa loob ng 3 taon ng walang palya. Kumindat si Bea at nagpatuloy. By the way, may mga bali-balita tungkol sa iyong asawa kamakailan. Anong mga bali-balita? Biglang itinaas ni Andy ang kanyang ulo. Nagkibit balikat si Bea. Wala, siguro mali lang ang nakita ko. Bumalik si Andy sa kanyang upuan at inilagay ang Tupperware sa ilalim ng isang drawer. Magulo ang kanyang isip. Si Bea ay nakatira sa parehong subdivision. Ano kaya ang nakita niya? Ang tanghalian, halos hindi nagalaw, ay nanatili sa drawer hanggang sa oras ng pag-alis. Pagkalabas niya ng gusali at maramdaman ang malamig na hangin, nagpasya siya. Si Canelo, isang inabandonang aso na nakatira sa likod ng kanyang apartment building, ay palaging natutuwa kapag binibigyan niya ng pagkain. Ngayon, bibigyan niya ito ng espesyal na salusalo, humihingi ng tawad sa kanyang biyenan sa kanyang isip. Inihulog ni Andy ang kalahati ng laman ng Tupperware sa mangkok ni Canelo. Kunin mo, Canelo. Kumain ka ng marami. Ngayon ay isang espesyal na araw. Hinaplos niya ang ulo nito at, habang masiglang ikinakaway ang buntot, sinimulan nitong kainin ang pagkain. Halos ilang hakbang pa lamang ang nalalakad ni Andy nang marinig niya ang isang nakakapanindig balahibo na hiyaw sa likod niya. Lumingon siya at natigilan. Si Canelo ay nakahiga sa lupa, marahas na nanginginig. Patuloy na lumalabas ang puting bula mula sa bibig nito at naninigas ang mga binti nito na parang nakuryente. Canelo, tumakbo si Andy patungo dito, ngunit ang eksena ay nagpatigil sa kanya. Sa loob ng ilang segundo, ang aso, na dating malusog at puno ng buhay, ay hindi na gumagalaw. Nakabukas ang mga mata nito, ngunit wala ng buhay. Nanginginig ang mga kamay ni Andy kaya halos hindi niya mahawakan ang kanyang bag, at pinagpawisan siya ng malamig sa kanyang likod sa isang iglap. Ang larawang ito ay lubhang pamilyar kay Andy. Ito ay magkapareho sa larawan ng biktima ng isang kaso ng pagkalason na nakita niya sa balita noong nakaraang linggo. Isang kilabot ang bumalot sa kanya, mula paa hanggang ulo. Sa nanginginig na mga kamay, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Jericho Eco Rosales, isang kaibigan mula sa universidad na nagtatrabaho bilang investigador sa isang pharmaceutical company. Eco, kailangan ko ang tulong mo. Napaka-urgent nito. Nanginginig ang boses ni Andy. Mas maaga, mas mabuti. Pagkatapos ng tawag, maingat niyang pinulot ang mga tira-tirang tanghalian sa isang plastic bag. Tiningnan niya ang walang buhay na katawan ni Canelo at napuno ang kanyang mga mata ng luha. Ito ay hindi aksidente sa anumang paraan. Pagka-uwi ni Andy, tahimik na nanonood ng telebisyon ang kanyang biyenan sa sala. Hindi man lang ito lumingon nang marinig siyang pumasok. Naubos mo ba ang lahat ng tanghalian? Tanong nito. Oo, Mama Sara. Masarap ang lahat. Maraming salamat. Nagulat si Andy sa kanyang sariling kalmado na boses. Ibinaon niya ang kanyang mga kuko sa kanyang mga palad, ngunit hindi siya nakaramdam ng sakit. Kung kinumpirma ng resulta ng pagsusuri ang kanyang hinala, hindi ito isang bagay na malulutas sa simpleng diborsyo. Nang gabing iyon, nagkaroon si Andy ng isang nakakatakot na bangungot. Sa kanyang panaginip, nakatayo ang kanyang biyenan sa tabi ng kanyang kama, hawak ang pink na Tupperware at nakangiti. Ang susunod na tanghalian ay kailangan mong ubusin ang lahat. Nagising si Andy na gulat, basang-basa sa pawis. Ang tabi ni Matt sa kama ay walang laman. Muli, nagpalipas siya ng gabi sa labas. Sa sandaling iyon, umilaw ang screen ng kanyang telepono. Mensahe ito mula kay Echo. Urgent. Kailangan nating magkita bukas ng umaga. Siguradong sigurado. At sa anumang paraan, huwag kang kumain o uminom ng anumang ibibigay sa iyo ng iyong biyenan. Tiningnan ni Andy ang walang laman na kisame, at sa unang pagkakataon ay naunawaan niya ang lahat ng may nakakapanindig balahibo na kalinawan. Ito ay hindi isang simpleng labanan ng pamilya, ito ay isang plano ng pagpatay. Sigurado ka ba talaga? Mahigpit na hinawakan ni Andy ang tasa ng kape,
kaya pumuti ang kanyang mga buko-buko. Inayos ng kanyang kaibigan na si Echo ang kanyang salamin at muling itinulak ang ulat ng laboratorio patungo kay Andy. Ito ay isang organophosphate pesticide. Sa dami na ito, makakapagpabagsak ka ng isang toro. Andy, sinusubukan ka ng iyong biyenan na patayin. Biglang nawala ang ingay ng coffee shop. Habang tinitingnan ni Andy ang mga teknikal na termino at datos sa ulat, naalaala niya ang larawan ni Canelo na may bula sa bibig. Iyon sana ako. Isumbong mo siya sa pulis. Ito ay isang malinaw na pagtatangka ng pagpatay, bulong ni Echo. Umiling si Andy, tinupi ang ulat at inilagay sa kanyang bag. Hindi pa. Ang sikat ng araw na pumapasok sa bintana ay tumama sa likod ng kanyang kamay, ngunit hindi niya naramdaman ang init nito. Ang tanghalian ng pagmamahal na inihanda ng kanyang biyenan, nang may matinding pag-iingat sa loob ng mahigit kalahating taon ay, sa katotohanan, isang mabagal na lason. Naalaala niya ang kakaibang kinang sa mga mata nito sa likod ng salamin. Hindi ito pag-aalala. Ito ay pag-asa. Ano ang balak mong gawin kung gayon? Tanong ni Echo nang may pag-aalala. Nagtaas ng ulo si Andy at ngumiti ng isang ngiti na hindi niya nakilala. Una, kailangan kong malaman kung sino pa ang gustong makakita sa akin na patay. Pagkalabas niya ng coffee shop, tinawagan niya kaagad ang isang pribadong detective, si Mr. Lito Pimentel ay ang parehong detective na kinontak niya kalahating taon na ang nakakaraan. Nang hinala niya na niloloko siya ni Matt, ngayon ay sa wakas ay magiging tunay na kapakipakinabang ito. Mr. Lito, kailangan kong malaman ang lahat ng galaw ni Matt Gidicelli sa loob ng huling 3 buwan. Mas maaga, mas mabuti. Pagkatapos ng tawag, tumigil si Andy sa isang tawiran at tiningnan ang malaking billboard ng isang shopping mall sa kabilang kalsada. Ito ay isang patalastas para sa mga kosmetiko na siya mismo ang nagdirekta. May isip ba ng modelo na ang taong lumikha ng kampanya na iyon ay nasa isang sangang daan sa pagitan ng buhay at kamatayan? Dumating si Andy sa bahay pagkalipas ng 10:00 ng gabi. Nang buksan niya ang pinto, nanonood ng telebisyon ang kanyang biyenan sa sala. Hindi man lang ito lumingon nang marinig siyang pumasok. Bakit gabi na? Malamig na ang hapunan. Kailangan kong magtrabaho ng matagal. Tugon ni Andy ng mahina, tiningnan ang mesa. Isang plato at isang set lang ng kubyertos ang naroon. Hindi umuwi si Matt. Tumawag si Matt. Sabi niya hindi siya makakapunta sa linggong ito dahil sa isang proyekto. Ang isang lalaki ay kailangang mag-focus sa kanyang trabaho. Hindi siya pwedeng maging pabigat sa kanya. Ang tono ng biyenan ni Andy ay pilit na walang pakialam, ngunit may isang bagay na hindi tama. Pinigilan ni Andy ang pagduduwal, tumango at nagkulong sa kanyang kwarto. Isinara niya ang pinto. Kinuha ang ulat ng laboratorio mula sa kanyang bag at binasa muli. Bawat numero ay isang saksak sa puso. Binuksan niya ang computer. May email siya mula kay Mr. Lito. Naglalaman ng attachment ng log ng mga galaw ni Matt at dose-dosenang larawan. Nagsimula siyang mag-click sa mga ito. Isa-isa, naramdaman niya na parang may hindi nakikitang kamay na pumipiga sa kanyang puso. Sa mga larawan, naglalakad si Matt na magkahawak kamay sa isang batang babae sa mga luxury restaurant, mga lobby ng hotel at mga department store. Ngunit ang larawan na pinakamasakit sa kanya ay ang huli. Naghahalikan sila sa pasukan ng isang apartment complex. Ang background ay nakakagulat na Alcantara Residential, sa tapat mismo ng kanilang bahay. Business trip, sabi ni Andy na may paghamak. Ang kanyang di umano'y business trip ay binubuo ng pagtatamasa ng hinaharap kasama ang kanyang kabit sa gusali sa tapat. Inilaki ni Andy ang larawan upang mas makita ang mukha ng babae. Siya ay nasa edad 25 o foot 26 sisu. May mahaba at tuwid na buhok at nakasuot ng mga luxury brand mula ulo hanggang paa. Ang Cartier bracelet na suot niya sa kanyang pulso ay pareho sa nakita ni Andy sa credit card statement ni Matt noong nakaraang buwan. Sa huling pahina ay ang ulat ng detective. Valeria Soler, 28 taong gulang. Nag-iisang anak ng presidente ng Soler Group. May relasyon kay Matt Gidicelli sa loob ng hindi bababa sa 8 buwan. Karaniwan silang nakatira ng magkasama sa panahon ng mga business trip ni Matt. Pagkatapos,
Huminto ang cursor ni Andy sa isang linya. Ayon sa testimonya ng tagapamahala ng gusali, ang ina ni Matt, si Mama Sara Geronimo, ay madalas na bumibisita sa address at may napakalapit na relasyon kay Valeria Soler. Naramdaman ni Andy na nanlamig ang kanyang dugo, alam ng kanyang biyenan, at hindi lang niya alam, kundi binibisita pa niya si Valeria. Humawak si Andy sa desk upang hindi mahulog. Ito ay hindi simpleng pagtataksil. Ito ay isang pamamaraan ng pagpapalit sa kanya. Sa nanginginig na mga kamay, binuksan niya ang huling attachment, ang mga bank transaction ni Matt. Sa loob ng huling 6 na buwan, naglilipat siya ng €3,000 buwan-buwan sa isang account sa ilalim ng konsepto ng pakikipagtulungan sa proyekto. Ang may-ari ng account na iyon ay, syempre, si Valeria Soler. Binitawan ni Andy ang kanyang sarili sa upuan. Ang kanyang isip ay mabilis na gumagana. Inilason siya ng kanyang biyenan araw-araw. Niloloko siya ng kanyang asawa sa ibang babae. At sa tuktok ng lahat, pareho silang gumagastos ng kanilang pera. Ang lahat ay tumuturo sa isang nag-iisa at nakakatakot na konklusyon. Gusto nila siyang alisin sa mundong ito. Kinabukasan ay Sabado. Maagang umalis ang biyenan ni Andy, sinabi niya na pupunta siya sa isang kurso sa Senior Citizens Center. Pagkaalis nito, pumasok si Andy sa kwarto nito. Ang kwarto ay malinis na malinis. Bawat bagay ay nasa tamang lugar na may milimetrong katumpakan. Nagsuot si Andy ng guwantes at maingat na inimbestigahan ang kwarto. Naglalaman ang mga drawer ng perpektong nakatuping damit panloob. Ang aparador, mga damit na nakaayos ayon sa kulay. Pagkatapos, nang buhatin niya ang kutson, nahulog ang isang itim na notebook. Binuksan niya ang unang pahina at pinigilan ang kanyang hininga. Diet record ni Andy. Enero 10, 2019, habang nililipat niya ang mga pahina, nakakita siya ng mga detalyadong tala kung paano niya kinain ang kanyang tanghalian araw-araw. Marso 12. Kumain ng kalahati. Sabi niya kakaiba ang lasa. Susunod na, bawasan ang kapaitan. Abril lama. Kinain lahat ng walang epekto. Mayo, 20. Mukhang itinapon niya. Kailangang dagdagan ng dosis. Ang pinakabagong tala ay 3 araw na ang nakakaraan. Hunyo 10. Kinain ng aso at namatay. Sa tingin ko ay naghihinala siya. Kailangang maghanap ng ibang paraan. Kinagat ni Andy ang kanyang labi upang hindi sumigaw. Hindi ito isang diary, ito ay talaan ng isang pagpatay. Nagpatuloy siyang maglipat ng mga pahina at naging mas malinaw ang nilalaman. Ang galing ni Valeria. Mula sa mabuting pamilya, magandang edukasyon, malaking tulong sa negosyo ni Matt, at si Andy ay sumasakop lang ng pwesto. Ayaw magkaanak at palaging nagrereklamo sa trabaho. Nakita ko si Valeria ngayon. Binigyan niya si Matt ng relos na higit pa sa 20,000. Ganito. Oo, ito ang may klase. Sinabi sa akin ni Matt na ipinangako ng ama ni Valeria sa kanya ang posisyon ng Vice President ng Solar Group sa sandaling magdiborsyo siya. Iyon ay mas nakakapikon. Nanginginig ang mga kamay ni Andy kaya halos hindi niya mahawakan ang notebook. Kaya pala, gusto ni Matt na umakyat sa posisyon at gusto ng kanyang biyanan ng isang mayamang manugang at si Andy ang hadlang sa kanilang daan, isang hadlang na kailangang alisin. Agad na kinunan ni Andy ng litrato ang lahat ng pahina gamit ang kanyang telepono at ibinalik ang notebook sa tamang lugar. Nang lalabas na siya ng kwarto, nakita niya ang isang bote ng gamot sa bedside table. Kinuha niya ito. Pralidoxim, ang tiyak na panlunas para sa organophosphate pesticide poisoning. Napaka-konsiderado, naisip ni Andy na may malamig na ngiti. Mayroon pa siyang panlunas na nakahanda. Kinunan din niya ng litrato ang bote. Bumalik si Andy sa kanyang kwarto at umupo sa kama. Mabilis na gumana ang kanyang isip. Ang pagsusumbong sa kanila sa pulisya, ang pinakamadaling solusyon. Ang diborsyo ang gusto nila. Gagawin niya silang magbayad sa kanilang mga krimen, ngunit hindi pa. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono. Si Bea ito, kanyang kasamahan. Andy, pasensya na sa abala sa weekend. May bigla ang meeting sa isang kliyente. Makakapunta ka ba? Mula sila sa Soler Group. Sabi nila, mismong ang anak ang darating. Tumayo si Andy, Valeria Soler.
Wow, paano mo nalaman? Oo, siya. Sabi nila, kakabalik lang niya mula sa ibang bansa at nagsisimula ng magsanay sa pamamahala ng kumpanya. Ibinao ni Andy ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Pupunta ako ngayon. Sa meeting room ng kumpanya, nakita ni Andy si Valeria ng personal sa unang pagkakataon. Mas nakakasilaw siya kaysa sa mga larawan na puno ng mga luxury brand. Bawat kilos ay nagpapakita ng tipikal na pagmamataas ng mga mayayamang bata. Nang makita si Andy na pumasok, itinaas ni Valeria ang kanyang kilay. Ito si Andy, ang creative director ng aming team. Ipinakilala siya ni Bea. Nagbago ang tingin ni Valeria sandali. Mabilis niyang nabawi ang kanyang composure. Ngunit hindi nakaligtas kay Andy ang kanyang sandaling pagtataka at pagkalito. Marami akong narinig tungkol sa iyo, sabi ni Valeria na iniabot ang kanyang kamay. Kumikinang ang Cartier bracelet. Sa halip na makipagkamay, tinitigan ni Andy ang bracelet at sinabi, "Ito ang bagong modelo, tama ba? Dapat ay nagkakahalaga ito ng malaki." Sa isang sandali, kusang binawi ni Valeria ang kanyang kamay. Regalo ito mula sa isang kaibigan. Boyfriend mo? Tanong ni Andy na nakangiti. Nakita kung paano lumaki ang mga pupil nito. Ang pulong ay nagpatuloy ng walang aberya, maliban sa mga nagtatanong na tingin na ipinupukol ni Valeria kay Andy. Nang matapos ang pulong, pinigilan siya ni Bea. Ano ang nangyayari sa iyo ngayon? Masyado kang agresibo sa kliyente. Iyon ang kabit ng asawa ko, kalmadong sabi ni Andy. Lumaki ang mga mata ni Bea. Ano? Teka sandali. Kung gayon, ang babaeng iyon ay... Tumango si Andy. Noong isang beses, ang sasabihin mo sana sa akin at hindi mo natapos. Kinagat ni Bea ang kanyang labi. Noong nakaraang buwan, pumunta ako sa bahay ng pinsan ko na nakatira sa Alcantara Residential at nakita ko si Matt na may kasamang babae. Ayokong sabihin sa'yo para hindi ka masaktan. Sa susunod na may ganito, sabihin mo agad sa akin. At kung may alam ka pa tungkol kay Valeria, sabihin mo sa akin. Pagkalabas niya ng gusali, nasilaw siya sa araw. Handa na ang chessboard at nasa tamang pwesto ang mga piraso. Isang biyenan na sumusubok lasonin siya, isang asawa na gustong iwan siya, at isang kabit na nagtatangkang kumuha ng kanyang lugar. Perpekto. Ngayon ay turno na niya. Naglagay si Andy ng isang miniature camera na kasing laki ng butones sa isang sulok ng aparador sa kusina na may front view ng countertop. Mula sa anggulo na iyon, perpektong marirecord nito ang buong proseso ng paghahanda ng tanghalian. Andy! Ang boses ng kanyang biyenan sa likod niya ay nagulat kay Andy, kaya muntik na niyang mahulog ang screwdriver. Ngunit nang lumingon siya, nakagawa na siya ng ekspresyon ng kawalang interes. Naghahanap ako ng kaunting pulot. Masakit ang lalamunan ko. Sinuri ng kanyang biyenan ang kusina nang may pagdududa. Huminto ang tingin nito sa itaas ng aparador at bumilis ang tibok ng puso ni Andy. Ang pulot ay nasa pangalawang istante sa kaliwa, sabi nito sa wakas, bago lumingon at umalis. Buntong hininga si Andy at mabilis na tinapos ang pag-install. Nakakonekta ang kamera sa kanyang telepono, na nagpapahintulot sa kanya na makita ang mga footage sa real-time at automatikong mag-record. Makikita ni Andy ng personal kung anong espesyal na pampalasa ang idinadagdag ng kanyang biyenan sa kanyang tanghalian araw-araw. Bumalik siya sa kanyang kwarto, isinara ang pinto, at binuksan ang surveillance application sa kanyang telepono. Malinis ang imahe. Ang kanyang biyenan ay naghihiwa ng mga gulay ng may kasanayan na tila galing sa isang cooking show. Bagaman nakatalikod ito sa kamera, malinaw na nakita ni Andy kung paano nito kinuha ang isang maliit na bote mula sa bulsa. Ibuhos ang isang bagay sa nilaga at haluin ito. Nahuli kita, bulong ni Andy habang pinipindot ang record button. Kinabukasan ng umaga, sa mesa, inabot ng biyenan ni Andy ang pink na Tupperware, gaya ng dati. Ngayon ay gumawa ako ng meatballs sa sauce. Kinuha ni Andy ang Tupperware na may malapad na ngiti. Mama Sarah, napakabuti mo sa akin, sabi ng mga kasamahan ko sa trabaho. Napakaswerte ko sa aking biyenan. Naiinggit sila sa akin. Maaari ka bang maghanda ng kaunti pa? Gusto kong matikman nila. Biglang nanigas ang ekspresyon ng biyenan ni Andy. Sa likod ng kanyang salamin,
ay nakita ni Andy ang isang bahagyang gulat. Ginawa ko ito, lalo na para sa iyo. Baka hindi ito magustuhan ng iba. Halika na, ibibigay ko lang ito kay Bea at sa ilang iba pa. Lahat sila ay sabik na matutunan ang iyong mga recipe. Sa pagkakita ng inosenteng ngiti ni Andy, nanginginig ang mga labi ng biyenan ni Andy. Iba na lang araw. Ngayon ay hindi ako nakagawa ng marami. Nagpanggap si Andy na nadismaya at bumuntong hininga, ngunit sa loob ay malamig siyang ngumiti. Siyempre, hindi mo pwedeng ipatikim sa iba, hindi ba? Bago umalis para magtrabaho, malakas na sinabi ni Andy. Mama Sara, sa tingin ko ay kailangan kong magtagal sa opisina ngayon. Huwag mo na akong hintayin sa hapunan. Pagkasara ng pinto, sinuri ni Andy ang kamera sa kanyang telepono. Gaya ng inaasahan, pagkaalis niya, bumalik ang kanyang biyenan sa kusina. Kinuha nito ang isang maliit na balot ng papel mula sa ilalim ng refrigerator at ibinuhos ang isang puting pulbos sa isa pang Tupperware. Mayroon na siyang ebidensya. Nag-screenshot si Andy at ipinadala kay Mr. Lito. Anong kemikal ito? Sa banyo ng opisina, inihulog ni Andy ang tanghalian ngayon sa inidoro at pinindot ang flush habang nakikita ang pagkain na nawawala sa drain. Isang matapang na ideya ang pumasok sa isip ni Andy. Paano kung subukan niya ang kanyang biyenan sa sarili, nitong espesyal na recipe? Sa oras ng tanghalian, nagpadala siya ng mensahe. Mama Sara, may biglaang nangyari sa trabaho at hindi ako makakapunta sa hapunan. Huwag mo na akong hintayin, kumain ka na muna. Pagkatapos, habang aktibo ang kamera, tahimik siyang naghintay. Alas, aings ng gabi, pumasok ang biyenan ni Andy sa kusina. Tiningnan nito ang Tupperware na orihinal na para kay Andy. Nag-alinlangan sandali at pagkatapos ay ibinuhos ang lahat sa organikong basurahan. Matalino, kinagat ni Andy ang kanyang labi. Hindi siya madaling mahulog sa bitag. Nagpasya siyang baguhin ang diskarte. Kinabukasan ng umaga, bumangon siya ng mas maaga kaysa sa dati. At bago magising ang kanyang biyanan, pinagpalit niya ang 2 Tupperware, hito at merluza, sa green sauce. Kainin mo bago lumamig, sabi nito na walang hinala habang ibinibigay ang tanghalian. Salamat Mama Sara. Ngumiti si Andy ng napakaliwanag habang kinuha ito. Sa loob ng lalagyan na iyon ay ang pagkain na inihanda nito para sa kanyang sarili. At ang nalaso na Tupperware para kay Andy ay nasa sarili nitong mesa sa buong araw. Sinuri ni Andy ang kamera bawat oras. Alas, 3 ng hapon, sa wakas ay may galaw. Binuksan ng kanyang biyenan ang kanyang Tupperware at nagsimulang kumain. Nang nasa kalagitnaan na ito, bigla itong napakapit sa tiyan at namutla ang mukha na parang kandila. Pinigilan ni Andy ang kanyang hininga habang nakikita itong humakbang-hakbang at tumakbo patungo sa banyo. Ilang minuto pagkatapos ay lumabas ito na pagod, kinuha ang bote ng Pralidoxim mula sa drawer at lumunok ng 2 tableta. Ang nagtanim ng hangin ay nag-aani ng bagyo. Malamig na ngumiti si Andy, ngunit sa parehong oras ay nakaramdam siya ng kilabot. Kung kinain niya talaga ang tanghalian na iyon sa araw na iyon, ano kaya ang nangyari sa kanya? Ito ay isang organophosphate insecticide. Ang ginagamit ng iyong biyenan ay isang binagong bersyon. Hindi gaanong nakakalason, ngunit mas mahirap matukoy. Sa mahabang panahon, nagdudulot ito ng multi-organ failure na maaaring magmukhang natural na kamatayan. Ang boses ni Mr. Lito ay mabigat sa kabilang linya. Mahigpit na hinawakan ni Andy ang telepono. Maaari bang malaman kung saan niya nakuha iyon? Ito ay isang eksperimentong kemikal na tanging ang mga empleyado ng pharmaceutical company lamang ang may access. Lumalabas na ang iyong biyenan ay may pinsan na pinuno ng development sa isang pharmaceutical company. Kaya pala, isang krimen ng pamilya. Nagpasalamat si Andy sa detective at tinawagan ang kanyang abogado. Andy, sa mga ebidensya na ibinigay mo sa akin, ito ay isang malinaw na pagtatangka ng pagpatay, sabi ng abogado habang inaayos ang kanyang salamin. Ngunit kung isusumbong natin ito sa pulisya ngayon, maaari nilang sirain ang mga ebidensya. Mas mabuting mangalap ka pa ng mas maraming ebidensya habang pinoprotektahan ang iyong sarili. At paano ang tungkol sa ari-arian? Tanong ni Andy. Ang pinakamalaking pag-aalala niya. Ang apartment na binili nila pagkatapos ng kasal ay isang joint property.
ngunit nag-alinlangan ang abogado. Ayon sa mga bank statement, ang iyong asawa ay nag-withdraw ng humigit kumulang 80% ng pondo mula sa joint account sa loob ng huling 6 na buwan at inilipat ang mga ito sa ibang lugar. Biglang nagdilim ang lahat. Ilan? Halos 240,000. Kinagat ni Andy ang kanyang labi upang hindi sumigaw. 240,000. Iyon ang pera na pinagsamang naipon ni Matt at Andy. Karamihan sa mga ito ay galing sa kanyang mga bonus at overtime. Maaari ko bang mabawi iyon? Nanginginig ang boses ni Andy. Kailangan natin ng mas maraming ebidensya na ito ay isang malisyosong pagtatago ng ari-arian. Kung sa diborsyo ay mapapatunayan natin ang pagkakasala ng kabilang partido, magkakaroon tayo ng kalamangan sa paghahati ng ari-arian. Pagkalabas niya ng law office, nasaktan ang kanyang mga mata sa sikat ng araw. Nakatayo siya sa kalsada na hindi alam kung saan pupunta. Ang kanyang bahay ay naging isang lason na lungga at sa opisina, naghihintay si Valeria na may panunuya. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono. Si Matt ito. Huminga si Andy ng malalim at sumagot. Hello Andy, mahal. Babalik ako bukas. May magandang balita ako para sa iyo. Ang boses nito ay kakaibang masigla. Anong magandang balita? Pilit na normal na nagsalita si Andy. Sasabihin ko sa iyo kapag nagkita tayo. At kumusta ang nanay ko? Ayos naman siya. Tiningnan ni Andy ang masayang larawan ng pamilya sa isang billboard sa kabilang kalsada at ngumiti. Oo, ayos na ayos siya. Kahapon ay nagreklamo siya ng pananakit ng tiyan, ngunit uminom siya ng mga tableta at mas mabuti na siya. May ilang segundo ng katahimikan sa kabilang linya. Anong mga tableta? Well, sa tingin ko sabi niya, Pralidoxime ang pangalan. Sabi niya para sa tiyan, isang mas mahabang katahimikan. Pagkatapos, nagpaalam si Matt nang nagmamadali at ibinaba ang telepono. Natawa si Andy sa gitna ng kalsada. Alam din niya. Kakutsaba siya. Ang ina at anak ay tunay na dalawang demonyo na nilikha para sa isa't isa. Bumalik si Matt nang mas maaga kaysa sa inaasahan. Nang dumating si Andy sa bahay mula sa trabaho, nasa sala na ito na seryosong nakikipag-usap sa kanyang ina. Pagkapasok ni Andy, biglang tumahimik ang dalawa. Uwi na ako, sabi ni Andy. Nagpapanggap na walang napansin habang inilalapag ang kanyang bag. Natapos ng mas maaga ang proyekto. Lumapit si Matt at niyakap siya ng formal. Amoy ito ng hindi kilalang pabango, ang parehong pabango na suot ni Valeria. Mula sa likod nito, ang biyena ni Andy, na namumutla pa rin, ay tumingin sa kanya ng matalim. May sasabihin si Matt sa iyo. Anong magandang balita? Tanong ni Andy na nakangiti. Bagaman alam na niya ang lahat. Umubo si Matt. Sa tingin ko ay maa-promote ako. Plano ng kumpanya na gawin akong direktor ng Singapore office. Congratulations. Sabi ni Andy na nakangiti. Ngunit ang kanyang mga kuko ay nakabaon sa kanyang mga palad. Sa tingin ko ay mananatili ako doon ng hindi bababa sa 3 taon. Ito ay isang kamanghamanghang pagkakataon. Sabi nito na iniiwasan ang kanyang tingin. 3 taon. Sapat na oras para mamatay si Andy sa isang aksidente at makapag-asawa muli si Matt. Tiningnan ni Andy ang kanyang biyenan. Isang bahagyang ngiti ang nabuo sa mga labi nito. Napakasaya ko, sabi ni Andy. Ang kanyang sariling boses ay kakaiba. Sa susunod na buwan, maraming kailangang ihanda. Tila gumaan ang loob ni Matt sa hindi inaasahang kalmadong reaksyon ni Andy. Sige, huwag kang mag-alala. Aalagaan ko ang bahay. Sa hapunan, nagsilbi si Andy ng sopas sa kanyang biyenan. Mama Sara, kamakailan ay hindi maganda ang kulay mo. Kumain ka ng maraming sopas. Tiningnan siya nito ng may pagdududa, pinagpapalit-palit ang tingin sa kanyang mukha at sa mangkok bago tanggapin. Si Matt, sa tabi niya, ay kinakabahan na nanonood ng eksena. By the way, sabi ni Andy na parang wala lang. Kamakailan ay may audit sa kumpanya at maaantala ang aking benepisyo. Magkano pa ang natitira sa ating joint account? Gusto kong bumili ng bag. Huminto sa ere ang mga chopsticks ni Matt at nahulog ang kutsara ng kanyang biyenan sa mangkok ng sopas nang may kalansing.
Mayroon pang mga €30 or 40,000, sabi ni Matt na nabawi ang composure. Bakit biglang bumili ng bag? Kasi lahat ng kasamahan ko ay bumili ng bagong modelo. Ang Dior ni Bea ay nagkakahalaga ng higit sa €3,000. Nagpout si Andy. Nagpalitan ng tingin si Matt at Mama Sara. Kung gayon, bilhin mo iyan. Alam mo na, ang password. Pilit na ngumiti si Matt. Siyempre alam ko. Anniversary ng kasal natin, naisip ni Andy. Ngunit sa kasamaang palad, wala ng €3,000 o kahit €300 sa account na iyon. Nang gabing iyon, agad na nakatulog si Matt na may dahilan ng jet lag nang hindi man lang hinahawakan si Andy. Sa dilim, habang nakikinig sa kanyang hilik, nalubog si Andy sa kanyang mga iniisip. Singapore. Malamang ay plano nitong umalis kasama si Valeria at simula ng isang bagong buhay doon. At mamamatay si Andy sa isang uri ng aksidente. Tahimik siyang bumangon at kinuha ang isang sobre mula sa ilalim ng aparador. Sa loob ay ang mga ebidensya na magliligtas sa kanyang buhay. Mga screenshot ng kamera, mga ulat ng laboratorio, mga bank statement. Ngunit hindi sapat iyon. Kailangan niya ng mas perpektong plano. Tiningnan ni Andy si Matt na natutulog at naalaala ang mga salita ng kanyang abogado. Kung sa diborsyo ay mapapatunayan natin ang pagkakasala ng kabilang partido, isang matapang na ideya ang pumasok sa isip ni Andy. Kung gusto nilang maglaro ng ganitong laro, handa si Andy na maglaro ng isang malaking laro. Ang pangalawang proposal meeting sa Solar Group ay magsisimula ng alas. Chess, bulong ni Bea. Si Valeria ang mangunguna sa team, ng personal. Paglapag ng tasa ng kape sa desk ni Andy, sinisikap niya na ikaw mismo ang dumalo. Huminto ang kamay ni Andy na naghahalo ng kape. Simula nang malaman niya na si Valeria ang kabit ni Matt, iniiwasan niya ang direktang paghaharap, ngunit hindi na siya makatakas. Ibigay mo sa akin ang lahat ng nauugnay na dokumentasyon, sabi ni Andy. Ang kanyang boses ay nakakagulat na kalmado. Ayos ka lang ba? Ang pangit ng itsura mo. Inabot ni Bea ang folder. Hinawakan ni Andy ang kanyang pisngi. Halos hindi siya nakatulog noong nakaraang gabi sa pagitan ng mga galaw ni Matt at ang tunog ng kanyang biyenan na umiinom ng gamot. Ayos lang ako. Sa anong proyekto, nagtatrabaho ang Solar Group, isang bagong brand ng kosmetiko. Ang budget ay 20 million. May balita na gustong gamitin ni Valeria ang proyektong ito upang patunayan ang kanyang halaga at opisyal na mamana ang pamamahala. Ngumiti si Andy ng may paghamak. Nanakawin ang kanyang proyekto gamit ang pera ng kanyang asawa upang sa meritong iyon ay kunin ang kanyang asawa. Ang sitwasyon ay isang sublime na ironiya. Pagkapasok ni Andy sa meeting room, naghahanda si Valeria ng kanyang presentasyon sa harap ng projector. Nakasuot ito ng beige suit na nagbibigay dito ng isang napaka-eleganteng anyo. Kumikinang ang Cartier bracelet sa kanyang pulso sa ilalim ng mga ilaw. Director Andy, narito na siya, sabi ni Valeria na may ngiti ng negosyo, ngunit ang kanyang tingin ay malamig. Tumango si Andy at umupo sa pinakamalayo na lugar mula dito. Nang magsimula ang pulong, ipinaliwanag ni Valeria ang kanyang pananaw para sa bagong brand ng walang pag-aalangan. Paminsan-minsan ay naghahalo ito ng mga salitang Ingles, na tila napaka-presko. Gusto naming bumuo ng isang high-end, modern, at natatanging brand image, sabi nito habang pinagagalaw ang tingin sa paligid ng silid at sandaling tinitigan si Andy. Ang aming target audience ay mga urban elite women na may edad 25 hanggang 35. Nagpanggap si Andy na kumukuha ng mga tala habang inilalabas ang kanyang ulo. Sa totoo lang, nagguhit siya ng 3 bilog, isang kaugalian niya upang ayusin ang kanyang mga ideya. Ang proposal ni Valeria ay maganda, ngunit walang laman. Batay sa mga kastilyo sa hangin, sa halip na sa market research. Director Andy, mayroon ka bang mungkahi? Biglang tanong ni Valeria. Ang kanyang boses ay matamis, ngunit may matalas na tono. Lahat ng tingin ay nakatuon kay Andy. Dahan-dahang isinara ni Andy ang notebook at ngumiti ng profesional. Ang pananaw ni Miss Soler ay napaka-creative, ngunit sinadya ni Andy ang paghinto. Bahagyang kumunot ang noo ni Valeria. Ayon sa aming pinakabagong market study, ang mga kababaihan na may edad 25 hanggang 35 ay mas interesado sa kaligtasan ng mga sangkap
at pagiging epektibo ng produkto kaysa sa packaging o konsepto. Binuksan ni Andy ang tablet at ipinakita ang datos sa screen. Ito ang datos mula noong nakaraang buwan. Sa mga kadahilanan ng desisyon sa pagbili, ang kaligtasan at pagiging epektibo ay kumakatawan sa 45% at 39% ayon sa pagkakabanggit, habang ang packaging ay 14% lamang. Natahimik ang silid. Niyelo ang ngiti ni Valeria sa kanyang mukha. Bukod pa rito, nagpatuloy si Andy ng mahinahon. Ang pagiging natatangi na binanggit ni Miss Soler ay sumasalungat sa tradisyonal at konserbatibong imahe ng Soler Group. Ang biglaang pagbabago patungo sa isang niche market ay maaaring magresulta sa pagkawala ng kasalukuyang customer base. Ang mga kuko ni Valeria ay nanginginig ng hindi regular sa mesa. Napansin ni Andy ang singsing na suot nito sa kanyang kaliwang ring finger. Hindi ito wedding ring, ngunit ang lokasyon ay napaka-ambiguous. Director Andy, profesional ka ba? Sabi nito na may pilit ng ngiti. Ngunit ang inobasyon ay palaging may kasamang panganib, hindi ba? Ang matalinong inobasyon ay batay sa datos, ngunit ang bulag na panganib ay nagdudulot lamang ng kabiguan. Sabi ni Andy na direktang tumitingin sa mga mata nito. Nanigas ang kapaligiran sa silid. Siniko siya ni Bea sa paa sa ilalim ng mesa. Doon lang napansin ni Andy na masyadong matalas ang kanyang tono. Siyempre, ito ay isang paunang proposal lamang. Maaari kaming magbigay sa inyo ng mas detalyadong market analysis. Nagmadali si Andy na pakalmahin ang sitwasyon. Tumango si Valeria at mabilis na nagbago ng paksa. Nang matapos ang pulong, tinawag niya si Andy. Director Andy, maaari ba tayong mag-usap sandali ng mag-isa? Pumasok sila sa isang maliit na walang laman na meeting room. Pagkasara ng pinto, nawala ang ngiti ng negosyo ni Valeria. Alam ko kung sino ka. Ang asawa ni Matt, sabi nito ng walang pag-aalinlangan. Sumandal si Andy sa mesa habang magkasalubong ang kanyang mga braso at sumagot. Alam ko rin kung sino ka. Ang kabit na sumisira ng mga pamilya. Agad na namula ang mukha ni Valeria. Kumalansing ang Cartier bracelet sa kanyang mabilis na galaw. Mahal namin ang isa't isa. Tapos na ang iyo kay Matt. Mahal? Sabi ni Andy. Ang pag-ibig ay nagpipilit sa inyo na magkita ng palihim. Ang pag-ibig ay nangangahulugan na tinatago niya sa iyo, nakasal siya, at na kailangan kang pangakuan ng iyong ama ng posisyon ng Vice President. Kumunot ang mga pupil nito. Paano mo nalaman iyon? Marami pa akong alam. Ang inyong kinabukasan sa Alcantara Residential, ang 20,000 na relos na ibinigay niya sa iyo. Tiningnan ni Andy ang kanyang bracelet at ang Cartier na binayaran niya sa kanilang joint account. Umatras si Valeria habang natatalisod sa kanyang mga takong. Nagbago ang kanyang ekspresyon mula sa pagtataka patungo sa paghamak. At ano ang silbi ng pag-imbestiga? Mahal ako ni Matt. Malapit na siyang magdiborsyo sa iyo at pupunta kami sa Singapore. Ang kanyang mga salita ay parang punyal sa puso ni Andy. Ngunit pilit niyang pinakita na walang pakialam. Tingnan natin. Pagkalabas niya ng silid, nanginginig ang mga kamay ni Andy kaya halos hindi niya mahawakan ang folder. Bagaman sa usapan ay tila nanalo si Andy, tunay na pinaplano ni Matt na iwanan siya at pumunta sa Singapore. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang kanyang telepono. Ito ay isang notification mula sa kamera sa bahay. Binuksan ni Andy ang app at nakita ang kanyang biyenan sa kusina na naglalagay ng isang bagay sa sopas. Nang palakihin ang imahe, lumabas ang pamilyar na bote ng gamot. Agad na kinunan ni Andy ng screenshot at inilagay. Sa sandaling iyon ay nakatanggap siya ng tawag. Si Matt ito. Nakakonfine ang nanay ko sa ospital. Ang kanyang boses ay tila alarma. Pumunta ka na sa La Paz Hospital ngayon. Nakakonfine ang nanay ko sa ospital. Pumunta ka na sa ospital ngayon. Sa emergency room hallway, si Matt na may gusot na kamisa ay naglakad-lakad, kinakabahan. Nang makita si Andy, tumakbo ito sa kanya at hinawakan ang kanyang braso. Ano ang ibinigay mo sa nanay ko? Kumalas si Andy sa kanyang kamay, nagpapanggap na nagulat. Wala akong ginawa. Ano ang nangyari sa nanay mo? Food poisoning. Sabi ng doktor, parang chemical poisoning. Tinakpan ni Andy ang kanyang bibig habang nagbubukas ng malaki ang kanyang mga mata. Sa pagkakataong ito ay hindi ito teatro. Tunay na nalason ang kanyang biyenan
ngunit minsan lang pinagpalit ni Andy ang mga Tupperware at sa araw na iyon ay ininom nito ang panlunas. Pupunta ako para tingnan siya. Nang papunta si Andy sa emergency room, hinarangan ni Matt ang kanyang daan. Ngayon ay kailangan niyang magpahinga. Ikaw, ikaw ang bahala sa mga papeles sa pagpapakonfine. Ang kanyang tingin ay mailap. Tumango si Andy at pumunta sa administrative counter, ngunit lumalaki ang kanyang pagdududa. Ang pag-uugali ni Matt ay napakakaiba. Isang halo ng galit at pagkakasala. Nagpapanggap na gumagawa ng mga papeles. Pumasok si Andy sa opisina ng doktor. Ako ang manugang ng pasyente. Si Mama Sara Jeronimo. Maari mo bang sabihin sa akin kung paano siya? Inayos ni Doktor. Santiago ang kanyang salamin. Ito ay isang banayad na organophosphate poisoning. Sa kabutihang palad, hindi siya nasa panganib. Ang kakaiba ay nakakita kami ng mga bakas ng pralidoxim sa kanyang dugo. Mukhang uminom siya ng panlunas bago pa man. Bumilis ang tibok ng puso ni Andy. At ano ang karaniwang sanhi ng ganoong uri ng pagkalason? Mga pesticide o insecticide? Gumagamit ba ang pasyente ng ganoong uri ng substance? Well, hindi ako sigurado. Ngunit kamakailan ay inihahanda ng aking biyenan ang aking tanghalian at medyo kakaiba ang lasa. Minsan ay nahihilo ako at naduduwal, ngunit inakala ko na ito ay dahil sa stress. Sabi ni Andy, habang inilalabas ang kanyang ulo na may malungkot na anyo. Seryosong tiningnan si Andy ng doktor. Magiging magandang ideya kung magpa-test ka rin. Ang mga organophosphate compound ay maaaring maipon sa katawan. Oo, gagawin ko. Salamat, doktor. Paumanhin, maaari ba akong humingi ng kopya ng ulat ng aking biyenan para lang isama sa iba niyang medical records? Nag-alinlangan ang doktor sandali, ngunit pagkatapos ay kinopya ang ilang dokumento at ibinigay kay Andy. Lumabas si Andy sa opisina at sa isang sulok ng pasilyo ay mabilis niyang kinunan ng litrato ang lahat ng pahina at ipinadala sa kanyang abogado. Sa sandaling iyon ay nakatanggap siya ng bagong mensahe mula kay Mr. Lito. Ang attachment ay isang record na nagpapatunay na ang pinsan ng kanyang biyenan, ang pinuno ng development ng pharmaceutical company, ay bumili ng malaking halaga ng eksperimentong organophosphate compound noong nakaraang buwan at sa section ng recipient. Nakakagulat na nakalista ang pangalan ni Matt Gidicelli. Nanginginig ang mga kamay ni Andy. Si Matt ay kasama rin sa planong pagkalason. Kaya pala siya kinakabahan ngayon. Takot siya na baka ininom ng kanyang ina nang hindi sinasadya ang lason na siya mismo ang naghanda at na malalantad ang buong plano. Andy! Tinawag siya ni Matt mula sa likod. Mabilis na binlock ni Andy ang kanyang telepono at lumingon na may nag-aalalang ekspresyon. Kakausap ko lang ang doktor. Sabi niya, parang food poisoning. Kapansin-pansin naglumaan ang ekspresyon ni Matt. Nagising na ang nanay ko. At hinahanap ka. Ang biyenan ni Andy na nakahiga sa kama ng ospital ay walang kaunting dugo sa mukha. Nang makita si Andy, nanatili ang kanyang tingin. Mama Sara, ayos ka na ba? Lumapit si Andy sa kama at hinawakan ang kamay nito. Basang-basa at malamig ito, parang sa isang reptilya. Hindi ako mamamatay, sabi nito na inalis ang kamay ni Andy. Kumakain ka ba sa labas kamakailan? Hindi pinansin ni Andy ang nagtatanong na tanong nito at sumagot. May bagong salad shop na malapit sa opisina. Napaka-healthy nila. Huwag kang mag-alala at magpahinga. Nagpalitan ng makahulugang tingin ang biyenan ni Andy at si Matt. Umubo si Matt. Sabi ng doktor kailangan ng nanay ko ng pahinga. Abay, abala rin ako kamakailan. Kaya magbakasyon ka ng ilang araw at alagaan siya. Sa pagkakita ng kanyang mapagkunwaring mukha, naramdaman ni Andy ang pagnanais na ilabas ang lahat. Ngunit sa parehong oras ay naisip niya na ito ay isang gintong pagkakataon upang mangalap ng mas maraming ebidensya. Siyempre, sa dami ng pag-aalaga niya sa akin, iyon ang pinakamaliit na magagawa ko. Ang mabait na sagot ni Andy ay tila lalo pang nagpataas ng hinala ng kanyang biyenan. Nagpaalam si Matt nang nagmamadali na may dahilan ng trabaho. Pagkaalis nito, umupo si Andy sa tabi ng kama ng kanyang biyenan at nagsimulang magbalat ng mansanas. Mama Sara, bakit sa tingin mo ay nalason ka? Nakakain ka ba ng sirang pagkain? Ipinikit ng kanyang biyenan ang kanyang mga mata.
at hindi sumagot. Ang gulay na binili ko noong isang araw ay sira. Nako, oo. Ngunit sabi ng doktor na ang organophosphate poisoning ay karaniwang sanhi ng mga pesticide o insecticide. Nanginginig ang talukap ng mata ng biyena ni Andy. Nagpatuloy si Andy sa pagbabalat ng mansanas. Ang tunog ng kutsilyo laban sa prutas ay umalingaw-ngaw sa silid. Ang mga doktor ngayon ay walang alam. Nagpapatakot lang sila sa mga tao, sabi nito sa wakas. Oo, tama ka. Sinang-ayunan siya ni Andy habang inaalok ang binalatang mansanas, ngunit ibinigay sa akin ng doktor ang ulat ng pagsusuri at sinabi niya na nakakita sila ng mga bakas ng panlunas sa iyong dugo. Kakaiba, hindi ba? Kailan mo ininom iyon? Nanginginig ang kamay ng biyena ni Andy at gumulong ang mansanas sa kumot. Nagsimula itong umubo ng marahas. Inilapit ni Andy ang isang baso ng tubig at bumulong sa tenga nito. Mama Sara, ano ang lasa ng pralidoxim? Huminto ito sa pag-ubo at kumunot ang mga pupil nito. Tiningnan siya nito na nakabuka ang mga mata na parang sa isang kuwago. Ngumiti si Andy at umatras. Tatanungin ko ang nurse kung kailan siya lalabas. Ipinagpilitan ng biyana ni Andy na ma-discharge kinabukasan. Pagka-uwi nito, nagkulong ito sa kanyang kwarto at hindi man lang naghanda ng hapunan. Si Matt, na may dahilan ng overtime, ay hindi umuwi hanggang gabi. Sa kalagitnaan ng gabi, tahimik na pumasok si Andy sa kwarto ng kanyang biyenan. Nakatulog ito ng mahimbing, marahil dahil sa epekto ng gamot. Maingat na inimbestigahan ni Andy ang kwarto, at sa ilalim ng drawer ng bedside table ay nakakita siya ng isang kahon ng gamot. Sa loob ay may ilang bote na may sulat kamay na label. Kinunan ni Andy ng litrato ang lahat ng bote. Isang maliit na bote na may espesyal na label na V ang umakyat sa kanyang pansin. Nang buksan niya ito, nakakita siya ng puting pulbos na may bahagyang amoy ng almendras. Naglagay si Andy ng kaunting dami sa isang plastic bag na inihanda niya at ibinalik ang bote sa tamang lugar. Nang lalabas na siya, nagsalita ang kanyang biyenan sa panaginip. Matt, wag mong lagyan ng masyadong marami. Natigilan si Andy, ngunit nang makita na hindi ito nagising, tahimik siyang lumabas. Bumalik si Andy sa kanyang kwarto. Isinara ang pinto at nagpadala ng mensahe kay Mr. Lito. Urgent analysis ng puting pulbos na ito. Umupo si Andy sa kama na nanginginig. Ang planong pagkalason ay walang duda na gawa ng ina at anak. Huwag mong lagyan ng masyadong marami. Takot sila na kung mamatay ito ng masyadong mabilis, ay magdudulot ito ng hinala. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng sagot mula sa kanyang abogado. Kasama ang mga naunang ebidensya, maaari nating patunayan ang malisyosong pinsala, ngunit kailangan natin ng mas maraming pinansyal na ebidensya. Mas mabuting kumpirmahin kung totoo ang paglilipat ng iyong asawa sa Singapore. Tiningnan ni Andy ang bintana, patungo sa apartment complex sa tapat. Isa sa mga ilaw na iyon ang magiging bahay ni Valeria, biyenan, anak at kabit. Gaano katatag ba talaga ang perpektong tatsulok na relasyon na iyon? Sa ospital, nang banggitin ni Matt ang tungkol sa Singapore, ang ekspresyon ng kanyang biyenan ay hindi kagalakan, tila mas kinakabahan. Binuksan ni Andy ang computer at nagsimulang maghanap ng impormasyon tungkol sa mga relasyon sa negosyo sa pagitan ng Solar Group at Singapore. 2 oras pagkatapos, tumuwid si Andy nang matuklasan ang isang kawili-wiling bagay. Walang opisina ang Solar Group sa Singapore. Sa halip, nagkakaroon ito ng isang malaking proyekto sa Australia. Ang paglilipat ni Matt sa Singapore ay malamang na isang kasinungalingan. Kung gayon, ano ang tunay niyang plano? Tumakas kasama si Valeria o niloloko rin siya kahit nito? Ang mga piyesa sa chessboard ay nagsimula ng gumalaw at si Andy ay hindi na ang walang depensang biktima. Handa na ang pagsusuri ng espesyal na produkto. Ang boses ni Mr. Lito ay mabigat sa kabilang linya. Hindi ito simpleng pesticide. Ito ay isang eksperimentong compound na dahan-dahang sumisira sa nervous system na nagdudulot ng multi-organ failure na tila natural na kamatayan. Gaano katagal ito gumagana? Depende sa dosis, ngunit sa pagitan ng 3 hanggang 6 na buwan, ang mga sintomas ay unti-unting lumalabas na parang isang malalang sakit, kaya mahirap para sa mga doktor na maghinala ng pagkalason. Ang compound na ito ay nasa yugto pa rin ng pagsubok sa hayop, at ang paggamit nito sa tao ay ipinagbabawal. Ito ba ang parehong ginawa ng pinsan ng biyenan ko, ang natanggap ni Matt? Tama.
At ang paglilipat ni Matt sa Singapore ay kasinungalingan. Walang negosyo ang Solar Group sa Singapore. Sa halip, ang presidente ng Soler, si Mr. Soler, ay may isang lihim na anak sa Australia at tila nagpasya siyang iwan sa kanya ang pamamahala ng Melbourne office. Ang mga salita ng detective ay parang mga punyal. Kinagat ni Andy ang kanyang labi hanggang sa maramdaman niya ang lasa ng dugo. Kaya pala, hindi kailanman nagkaroon ng intensyon si Valeria na pumunta sa Singapore kasama si Matt. May sarili siyang plano at si Matt ay isa lamang piyesa. Magpatuloy sa pag-iimbestiga, lalo na ang mga call records sa pagitan ni Valeria at ng kanyang ama. Pagkababa ng tawag, narinig ni Andy ang tunog ng mga plato sa kusina. Naghahanda ng almusal ang kanyang biyenan simula nang makabalik mula sa ospital. Bagaman sa panlabas ay normal itong kumilos, hindi nito maitago ang kaba kapag sila ay magkasama. Huminga si Andy ng malalim at pumasok sa kusina. Nakatalikod ito na nagprito ng itlog. Sa countertop, ang pamilyar na pink na Tupperware. Magandang umaga, Mama Sarah, malakas na sabi ni Andy. Nanginginig ang mga balikat nito. Nagulat ako. Pumasok ka ng walang ingay. Ano ang iniisip mo ng napakalalim? Tanong ni Andy, habang lumalapit dito, na may ngiti at kinuha ang Tupperware. Kakainin ko rin ito ng buong kasiyahan ngayon. Tinitigan ng biyenan ni Andy ang lalagyan sa kanyang kamay. Sa dami ng trabaho. Huwag kang magpapalipas ng pagkain. Siyempre hindi. Kakainin ko ang lahat. Kinakain ko ng mabuti ang bawat kagat, sabi ni Andy. Binibigyang diin ang huling mga salita at direktang tinitigan ang mga mata nito. Nagsimulang bahagyang manginig ang mga kamay ng biyenan ni Andy. Mama Sarah, bumulong si Andy sa tenga nito. Alam mo ba kung ano ang mga epekto ng organophosphate poisoning? Una, naninigas ang mga kalamnan. Pagkatapos ay napaparalisa ang paghinga. At sa wakas, ay mamamatay ka sa matinding paghihirap. Klang. Nahulog sa sahig ang spatula na hawak ng biyenan ni Andy. Namutla ang mukha nito na parang kandila at hindi nakapagsalita. Nanginginig lang ang mga labi nito. Pinulot ni Andy ang spatula at ibinigay dito. Mag-ingat ka, Mama Sarah. Sa iyong edad, normal lang na manginig ang iyong mga kamay. Pagkasabi nito, tumalikod si Andy dala ang Tupperware. Pagkalabas pa lamang ni Andy ng bahay, tumunog ang telepono. Si Matt ito. Maari ba tayong magkita sandali sa tanghali? May importante akong sasabihin sa iyo. Nakaupo sa restaurant, si Matt ay nakadamit ng perpekto, ngunit hindi nito maitago ang malalim na eye bags sa ilalim ng kanyang mga mata. Ano ang nangyari? Tanong ni Andy, nang walang pakialam habang umuorder ng limonada. Kumuha ito ng sobre mula sa kanyang maleta at inilabas ito patungo kay Andy. Isang kasunduan sa diborsyo. Binasa ito ni Andy ng dahan-dahan. Ang mga kondisyon ay nakakatawa. Ang pera at ang bahay ay para sa kanya. Para kay Andy. Isang lumang kotse na 5 taon na. At isang kompensasyon na 100,000. Seryoso ka ba? Tanong ni Andy na may kalmadong nagulat sa kanyang sarili habang isinasara ang dokumento. Iniiwasan ni Matt ang kanyang tingin. Sa Singapore ay pinipilit ako. Gusto kong tapusin ito ng mabilis. Tapusin ano? Ang ating kasal o ang buhay ko? Kumunot ang mga pupil nito. Ano ang pinagsasabi mo? Mahigit kalahating taon nang nilalagyan ng lason ng iyong ina ang aking pagkain. At alam mo, hindi ba? Diretsyong tanong ni Andy. Malinaw na nakita niya kung paano namutla ang mukha nito. Kung patuloy siyang iinom ng lason na iyon, dahan-dahang mapaparalisa ang kanyang katawan hanggang sa tila namatay siya dahil sa isang sakit. Napakakonsiderado, nanginginig ang kamay ni Matt at natapon ang tasa ng kape. Ako, wala akong alam. Siyempre alam mo, pinababa ni Andy ang kanyang boses. Naglipat ka ng 240,000 mula sa ating joint account at naghahanda kang tumakas kasama si Valeria. Ngunit, alam mo ba, wala siyang intensyon na pumunta sa Singapore kasama ka. Biglang itinaas ni Matt ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng emosyon at takot. Iniimbestigahan mo ako. Propesyonal na pagsasanay, sumandal si Andy sa upuan. At ang panlunas na ininom ng iyong ina ay ikaw ang nagbigay, hindi ba? Napakabait na anak.
Naghahanda ka pa ng panlunas para sa kanya. Hirap huminga si Matt. Pinagpawisan ang kanyang noo. Andy, pakinggan mo ako. Hindi ko kailangang makinig ng kahit ano. Ibinalik ni Andy ang kasunduan sa diborsyo. Hindi ko pipirmahan ito. Kung gusto mo ng diborsyo, hatiin mo ang ari-arian sa kalahati ayon sa nararapat. Kung hindi, ngumiti si Andy. Wala akong choice kundi iharap sa istasyon ng pulisya ang mga ulat ng laboratorio at ang mga video mula sa kamera na naiipon ko. Nawalan ng kulay ang mukha nito. May sapat ka bang ebidensya para ipadala kayo at ang iyong ina sa kulungan? Tumayo si Andy at kinuha ang kanyang bag. Bibigyan kita ng 3 araw para mag-isip. Ang bagong kasunduan ay kailangang sabihin na ang bahay ay para sa akin at na ibabalik mo sa akin ang lahat ng pera na inilabas mo. Kung hindi, bumulong si Andy sa tenga nito. Sa susunod na malason ng iyong ina, hindi na ito banayad. Pagkalabas niya ng restaurant, nasilaw siya sa araw. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit hindi sa takot, kundi sa emosyon. Ngayon ay turno na nila na matikman ang lasa ng takot. Sa araw ng ikalawang pulong sa Soler Group, dumating si Valeria na may kapansine-pansing pulang suit. Director Andy, nalaman kong nakakonfine ang biyenan mo. Sa kanyang edad, dapat ay nag-aalala ka ng husto. Sabi nito na may peking awa bago magsimula. Ngumiti si Andy habang binubuksan ang laptop. Salamat sa iyong pag-aalala. Naka-discharge na siya. By the way, Miss Soler, tila interesado ka sa kalusugan ng mga matatanda. Mayroon ka bang may sakit na kamag-anak sa bahay? Niyelo ang ngiti nito. Ang aking ama ay perpektong malusog. Oo. Akala ko ay nilagyan siya ng stent sa Australia noong nakaraang taon. Natutuwa ako na nakabawi na siya ng maayos. Kumunot ang mga pupil nito. Paano mo nalaman iyon? Market research. Sabi ni Andy na parang wala lang. At kumusta ang Australia office? Narinig ko na ibang tao na ang namamahala ngayon. Namutla ang mukha ni Valeria. Nang magsimula ang pulong, ipinakita ni Andy ang isang ganap na bagong proposal na katuon sa kaligtasan ng mga sangkap at napatunayang pagiging epektibo. Ipinapakita ng aming pananaliksik na ang pangunahing customer base ng Soler Group ay mas gusto ang isang tradisyonal at maaasahang brand image kaysa sa mapanganib na mga inobasyon. Nais ni Valeria na pasinungalingan siya, ngunit hindi matututulan ang datos. Kaya, iminumungkahi namin na gamitin ang pag-endorso ng mga eksperto sa medikal, lalo na ang isang tulad ni Dr. Smith, isang autoridad sa dermatology sa Australia. Bumuntong hininga si Valeria. Australia. Bakit Australia? Dahil si Dr. Smith ay may mataas na reputasyon sa rehiyon ng Asia-Pacific. At huminto si Andy, dahil ang Soler Group ay naghahanda na pumasok sa Australian market. Ang pakikipagtulungan na ito ay maaaring lumikha ng malaking synergies, hindi ba? Natahimik ang silid. Lahat ng tingin ay nakatuon kay Valeria. Tila siya sinampal. Iyon. Kailangan nating pag-usapan ng mas detalyado. Halos hindi ito nakapagsalita. Bago matapos ang pulong. Paano mo nalaman ang tungkol sa mga plano ng Soler Group sa Australia? Tanong ni Bea, sa sandaling bumalik sila sa opisina. Isinara ang pinto, binuksan ni Andy ang computer, at ipinakita sa kanya ang ilang dokumento. Lihim na binili ng Soler Group ang isang maliit na kumpanya sa Australia noong nakaraang buwan. Ito ang kanilang tulay upang makapasok sa market ng Oceania. Ang nakakatawa ay, ang responsable sa proyekto ay hindi si Valeria, kundi ang lihim na anak ng presidente. Lumaki ang mga mata ni Bea. Hindi ako makapaniwala, kaya pala siya kinakabahan. At hindi lang iyan. Sinusubukan ni Valeria na makapasok sa proyekto, ngunit diretsong tinanggihan siya ng kanyang ama. Saan mo nakuha ang lahat ng internal na impormasyon na ito? Tiningnan si Andy ni Bea ng may paghanga. Ngumiti lang si Andy. Ang kakayahan ni Mr. Lito ay lumampas sa anumang inaasahan. At ngayon ano na? Ipagpatuloy ang plano. Kung mas kinakabahan si Valeria, mas maraming pagkakamali ang gagawin niya. At hindi natin pwedeng palampasin ang mga iyon. Nang gabing iyon, pagka-uwi ni Andy, may kakaibang katahimikan. Nag-iwan ng sulat ang biyenan ni Andy na nagsasabing pupunta ito upang bisitahin ang pinsan nito at hindi umuwi si Matt.
Agad na nagpadala si Andy ng mensahe sa detective. Sundan si Mama Sara Geronimo. Pumunta siya upang tingnan ang pinsan nito sa pharmaceutical company. Muling sinuri ni Andy ang kwarto ng kanyang biyenan. Nawala na ang kahon ng gamot, ngunit naroon pa rin ang diary ng pagpatay. Sa huling pahina, isang sulat kamay na tala. Hindi mapagkakatiwalaan si Matt. Kailangang maghanda ng Plan B. Plan B. Kinunan ni Andy ng litrato ang pahina at inilagay ang notebook sa tamang lugar. Pagkatapos ay nakita niya ang isang sobre na lumalabas sa ilalim ng kutson. Sa loob ay may isang kamakailang larawan ni Matt at Valeria at isang kopya ng isang tseke na €50,000 na inisyu ng Soler Group sa pangalan ni Matt. Suhol, kinunan din ni Andy ng litrato ang mga ebidensya na ito. Hindi lang siya pinagtaksilan ni Matt, kundi tinanggap din niya ang pera mula sa pamilya ni Valeria. Nagiging mas makapangyarihan ang kanyang mga baraha. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng tawag mula sa detective. Pumunta si Mama Sara Geronimo sa pharmaceutical company, ngunit hindi niya nakipagkita sa kanyang pinsan kundi sa ibang lalaki. Sa larawan, isang lalaking nasa edad na nakasuot ng puting laboratory coat ang nagbigay sa biyena ni Andy ng isang maliit na bote. Ito ay kapareho ng nakita ni Andy sa kwarto nito. Alamin mo kung sino ang lalaking ito. Pagkababa ng tawag, tiningnan ni Andy ang bintana. Lumulubog na ang araw. Ano kaya ang plan B ng kanyang biyenan? Isang mas malakas na lason o isang mas matinding pamamaraan? Tumunog ang doorbell. Si Matt ito. Mas payat ito kaysa sa umaga at may dalang folder. Pasok ka. Nakapagpasya ka na ba? Tumango ito at ibinigay kay Andy ang folder. Ang pera na kinuha ko ay ibabalik ko sa iyo ng paunti-unti. Sa ngayon, narito ang €50,000. Sa loob ng sobre ay may isang bank card at isang bagong kasunduan sa diborsyo. Ang mga kondisyon ay mas maganda, ngunit hindi sapat. Hindi sapat. Gusto ko na ibalik mo ang lahat ng sabay-sabay. Wala akong ganoong kalaking pera ngayon. At ang 50,000 na ibinigay sa iyo ng ama ni Valeria. Natigilan si Matt na parang tinamaan ng kidlat. Paano? Marami pa akong alam kaysa sa iniisip mo. Gusto mong malaman kung sino ang nakipagkita sa iyong ina ngayon sa pharmaceutical company o kung ano ang plan B na nakasulat sa kanyang diary? Nagsimulang manginig ang mga kamay ni Matt. Plan B? Sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang telepono. Nang makita ang screen, namutla ang kanyang mukha. Ang nanay mo ito. Sagutin mo ng naka-speakerphone. Nag-alinlangan ito sandali at pinindot ang call button. Matt, nasaan ka? Ang boses ng kanyang ina ay tila nagmamadali. Sa bahay. Pumunta ka na sa pharmaceutical company ng pinsan ko ngayon. Urgent. Dalhin mo ang passport ko at lahat ng cash na mayroon tayo. Baka kailangan nating umalis sandali. Lumaki ang mga mata ni Matt. Ano? Huwag kang magtanong at bilisan mo. Naputol ang tawag. Nakatayo si Matt na tulala. Mukhang ang plan B ay ang pagtakas, sabi ni Andy. Paglapag ng kanyang baso ng alak. Lumingon ito kay Andy na may takot sa mga mata. Ano ang ginawa mo? Wala akong ginawa. Maghapon ako sa opisina. Ngunit, bakit nagmamadali ang nanay mo? Kailangan kong umalis. Kung gusto mo, kinuha ni Andy ang folder. Ngunit babalaan kita. Kung susubukan mong tumakas, tatawagan ko agad ang pulisya. Nag-backup ako ng mga ebidensya sa iba't ibang lugar. Kumunot ang mukha nito. Ano ang gusto mo? Katarungan, sabi ni Andy ng malamig. Oh, para mas tumpak. Paghihiganti. Tinitigan siya nito sandali. At pagkatapos ay tumakbo patungo sa pinto. Sumilip si Andy sa bintana at nakita ang kanyang kotse na nawala. Pagkatapos ay tinawagan niya ang detective, susubukan nilang tumakas. Bantayan mo ang pharmaceutical company. Binuksan ni Andy ang computer. Sa screen ay lumabas ang mapa ng lugar. Ang GPS tracker na sinusundan ng detective ng real time ay nagpakita ng kotse ni Matt na patungo roon. Binuksan ni Andy ang isang folder na inihanda niya. Naglalaman ito ng mga reklamo para sa pulisya, sa drug agency, at sa press. Kasama ang lahat ng ebidensya, huminto ang cursor ng mouse sa send button.
Isang pindot lang at tapos na ang lahat, ngunit hindi niya pinindot iyon. Hindi pa ito ang tamang oras. Gusto niyang makita ng personal kung paano sila magsasakitan, kung paano guguho ang mundo na itinayo nila sa kasinungalingan at pagpatay. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng bagong mensahe mula sa detective. Isang SUV na may pansamantalang plaka ang naghihintay sa likod na pinto ng pharmaceutical company. Mukhang escape vehicle, tugon ni Andy. Tumawag ka sa pulis. Para sa pagnanakaw ng eksperimentong pharmaceutical products, pinatay ni Andy ang computer at kinuha ang susi ng kotse. Dumating na ang oras upang saksihan ng personal kung paano ang kinasusok lamang mag-ina na iyon ay nagtataksil sa isa't isa kapag pumasok ang pulisya. Ang industrial park ay nakakatakot sa gabi. Nagpark si Andy sa tapat ng isang tindahan sa kabilang kalsada at huminga ng malamig na hangin. Darating ang pulisya sa 5 minuto. Nabasa niya sa isang mensahe mula sa detective. Sa di kalayuan, ay nagsimulang marinig ni Andy ang tunog ng mga sirena. Sa sandaling iyon, umilaw ang mga headlight ng SUV sa likod na pinto. Sinusubukan nilang tumakas. Nang nagsisimula pa lamang umandar ang kotse, 3 patrol car ng pulisya ang biglang lumabas na hinarangan ang daan. Ang mga emergency light ay nagpaliwanag sa lugar na parang araw. Biglang huminto ang SUV na may nakakakilabot na tunog ng gulong. Bumukas ang pinto ng pabrika at tumakbo palabas ang biyena ni Andy na may hawak na maliit na bag sa kamay. Gusot ang buhok, ang kanyang figura sa ilalim ng mga ilaw ay tila isang maputlang multo. Nang makita ang pulisya, sinubukan nitong bumalik sa loob, ngunit 2 pulis ang humarang dito. Sa sandaling iyon, tumakbo palabas si Matt mula sa pangunahing pinto. Nang makita ang pulisya at ang kanyang ina, natigilan ito at pagkatapos ay sinubukan tumakas sa kabilang direksyon. Matt! Napasigaw si Andy nang hindi namamalayan. Lumingon ito kay Andy. Sa kabila ng distansya at ang mga kumikislap na ilaw, nanatili ang kanyang tingin sa tingin ni Andy. Sa kanyang mga mata ay may pagkabigla at poot. Sa huli ay nahuli siya. Habang nilalagyan siya ng posas, hindi ito tumigil sa pagturo sa kanyang ina at pagsigaw ng kung ano ang biyena ni Andy. Habang dinadala ito patungo sa patrol car, bigla itong kumalas at sumugod kay Matt. Walang utang na loob. Lahat ito ay dahil sa iyo. Sigaw nito ng hysterical. Ako ang bumili ng lason. Ako ang nagplano ng lahat. Wala siyang kinalaman. Naghiwalay ang mukha ni Matt. Kasinungalingan. Ideya mo iyon. Tumahimik ka. Sigaw ng biyana ni Andy. Mga opisyal, may ebidensya ako. Sa account ng aking anak ay mayroong pera mula kay Valeria Soler. Nagpalitan ng tingin ang mga pulis at inilagay sila sa magkaibang kotse. Nang papasok pa lamang ang biyana ni Andy sa kotse, nahulog ang kanyang bag. Isang bote ng kristal ang gumulong at nabasag sa semento. Isang walang kulay na likido ang lumabas sa lahat ng dako at ilang patak ang dumikit sa ibabang bahagi ng kanyang pantalon. Biglang lumaki ang kanyang mga mata at bumulalas ng sigaw na hindi tila tao. Ang binti ko! Hindi ko maramdaman ang binti ko. Nagkagulo ang eksena. Ang panlunas! Kailangan ko ng panlunas. Unti-unting nawala ang boses nito. Mula sa kanyang kotse, tiningnan ni Andy ang eksena. Napumuti ang kanyang mga buko-buko sa paghawak sa manibela. Napaka-perpektong ironiya. Ang biyana ni Andy ay naging biktima ng sarili nitong lason. Ang karma sa huli ay palaging dumarating. Kinunan ni Andy ng litrato sa kanyang telepono kung paano kinokolekta ng pulisya ang mga piraso ng kristal sa isang bag ng ebidensya. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Ginang Andy. Ako si Chief Inspector Ramos ng Criminal Investigation Division. Ang iyong asawa at biyenan ay maaaring pumunta sa La Paz Hospital, sa emergency room hallway. Ipinaliwanag sa kanya ng inspector na ang kanyang biyenan ay nasa kritikal na kondisyon at si Matt ay iniimbestigahan. Idineklara ng iyong asawa na alam mo na ang mga gawain ng iyong biyenan. Tumango si Andy at ibinigay sa kanya ang isang USB na inihanda niya. Narito ang lahat ng ebidensya na nakalap ko sa huling 6 na buwan. Mga video mula sa kamera, mga ulat ng laboratorio, at isang recording ng pag-uusap sa pagitan ng aking asawa at biyenan bago ang insidente ngayon.
Bakit hindi mo ito isinumbong noon? Kailangan ko ng hindi matututulang ebidensya at, pagkatapos ng lahat, siya ang aking biyenan. Tila gumaan ang loob ng inspektor sa sagot ni Andy. Dinala niya si Andy sa isang maliit na silid. Sa panahon ng pagtatanong, isinaysay ni Andy ang lahat ng alam niya. Nang matapos, pinayagan siya ng inspektor na makita si Matt sa loob ng 5 minuto. Sa isang maliit na silid, nakaposas sa rehas ng isang kama, si Matt, nang makita si Andy, ay nagmakaawa. Andy, tulungan mo ako. Sabihin mo sa pulisya ang sasabihin ko sa'yo. Sabihin mo sa kanila na wala akong alam sa planong pagkalason. Tiningnan siya ni Andy. Ang lalaking minsan niyang minahal hanggang kamatayan ay ngayon ay namamalimos na, parang isang maawaing aso. Bakit ko dapat tulungan ka? Kumunot ang mukha nito. Sinira mo kami. Kayo ang sumira sa inyong sarili. Iyon. Ang nanay ko ang nagbigay sa akin ng lahat ng sisi. Idineklara niya na ako ang utak ng lahat. Hindi ba siya ang nanay na lubos mong mahal, na handa kang patayin ako para sa kanya? Nagbaba ng ulo si Matt. Nagsisisi ako. Talaga? Huli na. Alam ba ni Valeria na nahuli kayo? Biglang itinaas ni Matt ang kanyang ulo. Huwag mong sabihin sa kanya. Bakit? Hindi ba tunay ang pag-ibig ninyo? Nakalimutan ko. Wala siyang intensyon na pumunta sa Singapore kasama ka. Ang ekspresyon ni Matt ay parang sinaksak siya. Paalam, Matt, sana ay masaya ka sa kulungan. Nang lumingon si Andy, sumigaw ito sa kanyang likod. Mag-asawa tayo. Hindi mo ito magagawa sa akin. Huminto si Andy sa pinto, at nang hindi lumingon, ay sinabi. Mula nang magpasya kang patayin ako, hindi na tayo. Mabilis na nalutas ang kaso. Ang biyena ni Andy at si Matt ay inakusahan ng pagtatangka sa pagpatay. Sa diborsyo, nabawi ni Andy ang lahat ng kanilang ari-arian at nakatanggap ng malaking kompensasyon para sa moral na pinsala. Tumakas si Valeria sa Australia. Sa sandaling nalaman niya ang nangyari at tila kinansela ng kanyang ama ang lahat ng kanyang credit card. Ang pinsan ng biyena ni Andy, ang nasa pharmaceutical company, ay inaresto rin. Idineklara niya na kamakailan ay humingi ang biyenan ni Andy ng mas malaking halaga ng lason kaysa sa karaniwan at sinabi sa kanya na kailangan niyang tapusin ang lahat bago matapos ang buwan. Kung hindi nabigo ang kanyang plano, hindi sana nakaligtas si Andy sa weekend na iyon. Tapos na ang lahat. Sa wakas ay ligtas na siya. Ngunit bakit may ganitong kawalan sa kanyang puso? Nag-organisa ng isang malaking celebration party ang kumpanya para kay Andy. Ang proyekto sa Solar Group ay lubos na matagumpay at siya ay na-promote sa Vice-Presidente ng Marketing. Vice-Presidente, ikaw ay kamangha-mangha. Inilabas ni Bea ang baso kay Andy, ngunit hindi ko nakita ang lasa ng champagne. Pagkatapos ng party, mag-isa siyang umuwi. Ngayon, ang bahay na ito ay ganap na sa kanya. Sa dilim, nagsalin siya ng whiskey. Pagkatapos, ay nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang ina. Anak, congratulations sa promotion. Nagpadala ako ng pera para makabili ka ng masarap na pagkain. Nang hindi sumasagot, ibinalik niya ang transfer. Hindi niya makalimutan ang boses nito. 6 na buwan na ang nakakaraan. Sinasabi sa kanya na magtiis at ipagpatuloy ang kanyang buhay. Nakatanggap siya ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Ginang Andy, ako si Mr. Solar, ang presidente ng Solar Group. Nagsorry ang ama ni Valeria sa pag-uugali ng kanyang anak at sinabi na gusto niya siyang tulungan. Ibinigay niya kay Andy ang lahat ng ebidensya ng mga transaksyon sa pagitan ni Valeria at Matt at inalok pa nga siya ng posisyon ng direktor ng Singapore office. Ang mga kondisyon ay pambihira, isang sahod na 300,000 yuno taon-taon kasama ang mga bonus. Pansamantala, ipinagpaliban ni Andy ang alok. Walang libre sa mundong ito. Ilang araw pagkatapos ay nakatanggap siya ng sulat mula kay Matt. Andy, binabalaan kita. Bumalik na si Valeria sa Spain. Mag-ingat ka kay Mr. Soler. Mas mapanganib siya kaysa sa iniisip mo. Bisitahin mo ako sa susunod na pagbisita. Sasabihin ko sa iyo ang lahat. Sa pamamagitan ng detective, kinumpirma ni Andy na pumasok si Valeria sa bansa 1 linggo na ang nakakaraan na may ibang pangalan sa passport.
Nagsinungaling sa kanya si Mr. Soler at hindi lang iyon. Nalaman ni Andy na isang mataas na ehekutibo ng Soler Group ang bumisita sa kanyang biyenan sa kulungan. Ang paghihiganti na alam ni Andy ay tapos na, ngunit sa likod ng mga eksena ay may bagong laro na nabubuo at si Andy ang nasa sentro nito. Sa wakas ay pumunta si Andy sa bilangguan. Ano man ang impormasyon na mayroon si Matt, lubos niya itong kailangan. Mabigat ang hangin sa waiting room. Ilang sandali pagkatapos ay pumasok ang isang payat na Matt. Bumisita si Mr. Soler sa iyo, hindi ba? Inalok kanya ng posisyon sa Singapore. Nagulat si Andy, ngunit hindi niya ipinakita. Ito ay isang bitag. Huwag mong tanggapin sa anumang paraan. Mas mabuti pa rin kaysa sa bitag na nilagay ninyo sa akin. Nagkamali ako. Ngunit ito ay iba. Ang plano ng aking ina at Valeria ay dinisenyo mula pa sa simula ni Mr. Soler. Sa nanginginig na mga kamay ay kinuha niya ang isang maliit na larawan na itinago niya at ibinigay kay Andy. Tingnan mo ito. Sa likod ay may numero ng account ng isang Swiss bank. Ang pera sa loob ay lahat sa iyo. Ito ang aking kompensasyon. Sa larawan, ang biyenan ni Andy at si Valeria ay nakikipag-usap sa isang lalaki sa harap ng pharmaceutical company. Kalahating taon na ang nakakaraan. Sa likod, sa tabi ng numero ng account, isang maliit na tala. LS804, Eksperimentong Datos. Certificate of Destruction. Ano ito? Isang lihim na proyekto ng pharmaceutical company ng Soler. Isang neurotoxin na disguised bilang treatment sa cancer. Dahan-dahang sinisira nito ang memorya na nagpapamukha sa isang natural na kamatayan. Naramdaman ni Andy na nanlamig ang kanyang dugo. Hindi si Andy ang target ni Mr. Soler, kundi ang kanyang ina. Alam niya ang napakaraming lihim ng grupo. Gusto niyang gamitin ang iyong kamay para alisin siya. Ang kanyang mga salita ay nagtugma sa lahat ng piraso ng puzzle. Ang plano ng biyenan ni Andy ay sa katunayan bahagi ng isang mas malaking bitag na nilagay ni Mr. Soler upang alisin siya. Ang numero ng account na iyon ay ang password din ng safety deposit box ng aking ina. Sa loob ay may mas maraming ebidensya, sabi nito habang hinawakan ang kamay ni Andy sa huling pagkakataon. Andy, mag-ingat ka. Bumalik na si Valeria. Kinumpirma ng karagdagang investigasyon ng detective ang lahat. Ang LS804 ay umiral. Mayroon ding namatay sa mga clinical trial 3 taon na ang nakakaraan. Ngunit ito ay tinakpan at ang biyena ni Andy ang naging medical consultant ng proyektong iyon. Si Andy ay nasa gitna ng isang higanting sabwatan, ngunit hindi na siya natatakot. Ilang araw pagkatapos ay nakatanggap si Andy ng regalo mula kay Valeria, isang diamond necklace na kapareho ng ibinigay sa kanya ng kanyang ama, ngunit ito ay may nakatagong mikropono. Ate, gusto mo ba ang regalo? Kailangan nating pag-usapan ng aking ama. Niyaya siya nito sa isang liblib na hasyenda. Inihanda ni Andy ang lahat, isang recorder, isang self-defense weapon, at real-time na suporta mula sa team ng detective. Sa hasyenda ay naghihintay si Valeria, na baliw at si Mr. Soler, na nagmamasid sa lahat. Balak nilang iniksyonan si Andy ng LS804 upang burahin ang kanyang mga alaala at gawin siyang kanilang papet. Ipinanganak ka na may genetic defect sa ating pamilya, isang iniksyon, at makakalimutan mo ang lahat ng sakit. Magiging bagong tao ka, sabi ni Valeria habang lumalapit na may syringe at isang nakakabaliw na tawa. Sa sandaling iyon, ang mga mamamahayag at ang pulisya na ipinaalam ni Andy ay pumasok at sa likod nila ay ang kanyang ina. Mr. Soler, 28 taon na ang nakakaraan. Ninakaw mo ang aking anak. Ngayon, lahat ng iyong krimen ay malalantad. Ang ina ni Andy ay gumugol ng mga dekada sa pag-imbestiga sa mga lihim ni Mr. Soler, naghahanda ng kanyang paghihiganti. Tapos na ang lahat. Si Mr. Soler at Valeria ay inaresto at bumagsak ang Soler Group dahil sa iskandalo ng LS804. Ang biyena ni Andy ay gugugulin ang nalalabi niyang buhay sa infirmary ng bilangguan at si Matt, pagkatapos ng lahat ng pagtatapat, ay sinentensiyahan ng mahabang panahon. Si Andy, na pinalaya mula sa anino ng mga Soler, ay nagtatag ng sarili niyang consulting firm. Nagsimula siyang tumulong sa ibang mga kumpanya bilang isang eksperto sa pagkilala ng mga bitag sa dilim kasama ang kanyang ina, upang mabawi ang 28 taon na nawala. Tulad ng bawat linggo,
Isang maaraw na araw, nakatayo sa tabi ng bintana, tiningnan niya ang tanawin ng lungsod. Sa kanyang desk, isang pangalawang sulat mula kay Matt. Hindi niya binuksan. Sa halip, nilagyan niya ng selyo ng return to sender at inihulog sa mailbox. May mga nakaraang hindi na dapat balikan. Ang araw ay nagpaliwanag sa kanyang mukha sa init nito. Tapos na ang mahabang paghihiganti, at sa wakas, ay nagsisimula na ang kanyang bagong buhay.